posibleng low pressure area o LPA sa mga susunod na linggo. Alamin ang mga lugar na posibleng maapektuhan nito. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, February 30 na po tayo. Narito na ang pinakahuling tropical cyclone probability at strike forecast na inilabas ng ECMWF o European Center Mid-Range Weather Forecast. Base sa datos, may posibilidad ng pagbuo ng sama ng panahon sa mga susunod na linggo. Sa week 2, February 16 hanggang February 23, 2026, sa ikalawang linggo ng forecast period, may maliit ngunit kapansin-pansing posibilidad ng pagbuo ng isang active low pressure area. Tinatayang nasa 30 hanggang 40% ang tsansa ng pamumuo nito at posibleng mabuo kahit bago pa sumapit ang February 14. Ngunit ayon sa forecast, ito ay maaring mananatiling shallow low pressure area lamang o shallow LPA lamang. Ibig sabihin, mababaw ang sistema at nakapaloob lamang ito sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ano po ibig sabihin nito mga kababayan? Hindi inasahan ang malalakas na hangin o bagyo na maaring pangalanan natin. Ngunit malawakang pag-ulan ang posibilidad na maranasan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang pangunahing panganib ay ang baha at landslide at hindi ang lakas ng hangin. Sa week 3 naman, February 23 hanggang March 2, 2026, sa ikatlong linggo patuloy pa rin may tsansa ng pagbuo ng isang panibagong low pressure area o LPA. Tinatayang nasa 20% hanggang 30% ang posibilidad ng panibagong low pressure area o LPA sa katimugan ng Mindanao. Patuloy na ulan ang magiging pangunahing concern po rito mga kababayan, partikular dito sa Mindanao at Eastern Visayas. Sa bandang Southern Luzon, may mas mababang tsansa na lalabas mula 10% hanggang 20% ang posibilidad na maapektuhan ng ulan mula sa sistemang ito. Mga kababayan, mahalagang maunawaan na hindi lahat ng malalakas na pag-ulan ay galing sa bagyo o likha ng bagyo. Sa kasalukuyang setup ng panahon, nariyan pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa hilaga at timog. Kapag may namumuong low pressure area o LPA sa ganitong setup, kadalasan hindi ito agad lumalakas bilang isang bagyo, pero nagdadala ito ng malawakan at tuloy-tuloy na pag-ulan. Ibig sabihin, kahit walang bagyo, maaari pa rin magkaroon ng bilang pagbaha, pagguho ng lupa, pagtaas ng tubig sa mga ilog, lalo na sa mga lugar na susunod ang ulan nitong mga nagdaang araw. Sa nakaraan, maraming pagkakataon na ang low pressure area o LPA sa Intertropical Convergence Zones o sa ITCZ ay nagdudulot ng matinding epekto kahit hindi naman ito bagyo. Halimbawa lamang mga kababayan, may mga LPA na nagdudulot ng flash flood sa Mindanao at Eastern Visayas. Sa ilang kaso, mas matagal pa ang ulan kumpara sa mabilis na pagdaan ng isang bagyo. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga eksperto, hindi kailangan bagyo para magkaroon ng sakuna. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan, partikular dito sa Mindanao, Eastern Visayas at Southern Luzon, i-monitor ang opisyal na ulat mula sa inyong local government unit at pag-asa. Iwasan ang pagtawid sa baha o rumaragas ng tubig. Kung nakatira ka sa landslide prone area, maghanda ng emergency bag, makinig sa evacuation advisories at siguraduhing malinis ang mga kanal at maayos ang bubong at drainage. At narito na ating kasalukuyang lagay ng panahon dito sa ating bansa. Mga kababayan, ngayong araw, patuloy na naapektuhan ng ilang bahagi ng bansa ng tatlong pangunahing weather system, ang shear line, northeast monsoon o hanging amihan at ang easterlies. Apektado ng shear line ang mga sumusunod na lugar dito sa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Northern Samar. Dito inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm. Possible ang katamtaman hanggang sa malakas na pagpuhos ng ulan kaya may banta ng flash flood at landslide sa mga bulubunduking lugar. Kung mapapansin po ninyo mga kababayan, kapag shear line ang nakakaapekto, kadalasan ay tuloy-tuloy ang ulap at ulan lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa.
Ang easterlies naman ang nakakaapekto sa lugar ng Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Cotabato. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang ulan sa easterlies ay kadalasang pabugso-bugso, maaring maaraw sa umaga pero sa hapon ay biglaan naman ang pag-uulan. Samantala ang northeast monsoon o hanging amihan ay patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Mga lugar na may maulap at mahihinang pag-ulan dito sa lugar ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Bahagyang maulap hanggang maulap na mayroong isolated light rains. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon, wala namang inaasahang matinding epekto sa mga lugar na ito. At sa natitirang bahagi ng ating bansa ay makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, isolated rain shower o thunderstorm at possible flash flood kung magkakaroon ng malakas na thunderstorm. At narito naman ang lagay ng hangin at alon sa karagatan dito sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas na mayroong direksyong pahilagang silangan na may alon mula 1.2 hanggang 2.8 metro ang taas, moderate to rough seas. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman na may alon mula 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas, slight to moderate seas. At paalala sa ating mga kababayang mangingisda, mag-ingat sa paglalayag lalo na sa silangang Luzon at silangang bahagi ng ating bansa. Para sa ating temperatura, minimum temperature 24.7 degrees Celsius at maximum temperature naman ay 30.2 degrees Celsius. Sa mga nakaraang taon mga kababayan, ang Sherland ay madalas magdulot ng malawakang pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa lalo na sa buwan ng Enero at Pebrero. Noong ilang mga nakaraang taon, ang Sherland ay naging dahilan ng pagbaha sa Bicol at Eastern Visayas, landslide sa mga kabundukang lugar at pagkansela ng biyahe sa dagat at himpapawid. Kaya hindi dapat natin maliitin ang sistemang ito kahit wala tayong bagyo sa kasalukuyan. At para sa ating buod ng balita, Sherline ang nakakaapekto sa lugar ng Bicol, Quezon at ilang bahagi ng Visayas. Easterlies naman at malalakas na ulan sa bandang Visayas at Mindanao habang hanging amihan at presko at maulap sa malaking bahagi ng Luzon. Rough seas sa Northern Luzon at Eastern Seaboard. At tumako na po tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mga kababayan, sa gitna ng unos, bagyo, anumang pagsubok sa buhay, ipinapaalala ng talatang ito na ang Diyos ang ating kanlungan at lakas. Hindi niya tayo iniwan sa panahon ng kaguluhan. Kaya sa bawat ulan at pagsubok, manatili tayong nagtitiwala sa Kanya. At yan po ang ating update sa panahon mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik dito sa ating channel. Para sa araw-araw na weather updates, please like, share, and subscribe dito sa ating channel Pilipinas Weather Ngayon at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong handa sa anumang lagay ng panahon. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, maghiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.